Yung mga ibon natin dito mga kaprobinsya, may bagong inakay naman sila. Dito po oh. Malapit na itong lumipad. Yan. Pero yung andyan sa taas, hindi natin yan mabuksan. Dito may itlog sa loob. Yan, may ilagay din. Patuloy po yung pagdami sa ating mga ibon dito, sa ating mga African lovebird. Napakabilis dumami sa ating mga ibon. Nagsimula lang tayo dito sa 18 heads, pero ngayon oh, may nagsuggest po na magbinta daw tayo ng ibon. Darating tayo dyan mga kaprobinsya pag dumami ng husto yung ating mga alaga dito. Yung ating mga kakasel dito, hindi sila masyadong mabilis dumami mga kaprobinsya. Hindi sila katulad ng ating mga African lovebirds at saka parakeets. 1, 2. Pero nadadagan naman sila kasi nagsimula lang tayo dito sa 4 na pares or 8 heads. Yan. At may naglimlim na dito. May naglimlim. Asahan natin na mapisa yung itlog niya. Dito may mga itlog. Hindi napisa yung itlog oh. Marami. May itlog din. Ang estima lang dito sa ating mga parakeets, hindi mapisa lahat yung mga itlog nila. Kaya hindi sila dumami na, hindi sila nakapagparami ng gusto. Hindi katulad ng ating mga parakeets at saka African lovebirds na halos mapisa lahat yung kanilang mga itlog. Kaya napakabilis lang dumami. Walang laman dito. Napapansin ko po dito sa ating mga ibon na may mga paborito silang paitlogan. Katulad yan oh, paborito nila yan. Ating isa dito. Parang andyan sila pabalik-balik mga itlog. Pag mapisa yung itlog nila, hindi sila lumipat sa ibang paitlogan. Pag ikaw ay mahilig sa ibon, alam ko po na maaliw po kayo sa mga ganyang ibon. Yan. Pag dumami ng gusto yung ating mga ibon dito, magbinta tayo. May mga pitch up naman doon sa Dumaguete. Pwede naman tayong lumapit doon. Pero sa ngayon, kaya pa natin yung pagkainin. Siguro nasa mga more or less 40 heads yung ating mga African lovebirds. Pero hindi tayo sure. Mahirap bilangin. Pero nagsimula lang tayo dito sa 18 heads. Yan. Yung mga ganitong alaga mga kaprobinsya, depende lang sa tao pag mahilig sila sa ibon. Depende lang sa hobby ba. Kasi yung mga tao, may kanya-kanya namang hilig. Pero ako po, napakahilig ko po sa ibon nung bata pa ako. Yan oh, gusto nilang lumabas yung ating mga alagang kalapate para makapagrunda sila. Yan. Nasilabasan na sila. Pero inaway sila ng ating mga ginya, ng ating mga bingala. Nagsilos. Ayan o, pagkaganda tingnan, basta marami mga kaprobinsya o. Bilib po ko sa ating mga bingala mga kaprobinsya, mga matatapang. Nung una po,
Takot sila sa mga pabo natin. Pero ngayon, pinagtulungan nila yung mga pabo pag may umabay sa nila. Oh. Hinahabol nila yung mga kalapate. Pero kahit anong gagawin nila, hindi nila na mahabol yan kasi lumipad pag lapitan nila. Oh. Yan. Pag may pumunta sa lupa na kalapate, pinuntahan nila. Pabuyag po ni Maginaha ba. Nagpakitang gilas. Pakainin natin yung ating mga alaga dito. Yung mga ginya natin, yung mga kalapate. Yan o. Pag may makita sila na pumunta doon, tak. May isa tayong ganyan doon na naglilim. Pero hindi tayo sigurado kung mapisa ba yung kanyang itlog. Kasi nasa lupa lang. Wow. Masaya po yung mga kuha natin. Mga kalapati na nakalabas. Nagrunda sila. Bigyan natin ng pagkain yung mga kalapate. Oh. Kumain din sila. Mga problema, nilapitan sila ng mga bingala. Oh. Yung mga baboy natin, oh, gutom na. Liguan natin yung mga baboy natin kasi mga buntis ko sila. Mas maganda paliguan araw-araw yung mga baboy na buntis, lalo na pag mainit yung panahon.
Tumahimik na sila na nabigyan ng pagkain. Ito po mga kaprobinsya, oh. Medyo malaki na yung tiyan niya. Yung mga baboy natin na hybrid yung similya na sinumpit natin sa kanila galing pa sa Bacolod. Sinadya po natin na maghanap ng hybrid na similya kasi hybrid yung mga dumalaga natin. Napakamahal po pag bibili tayo ng barako na hybrid. Nagtanong po tayo dati, nasa mga 35,000. Tapos nasa 7 buwan pa lang. Kaya naghanap tayo ng similya na hybrid. At napakalayo pa yung pinagalingan. Galing pa dun sa Bacolod. German Petrin po yung barako na kinuhaan ng similya. Sana po maraming biik, pero dumalaga pa to. So usahan natin na hindi masyadong marami yung mga biik, basta dumalaga pa lang. Dalawa pa sila. May isa dito. Nahuli ito ng mga ilang araw. Sa pag-iay natin. Ito mukhang maliit yung tiyan niya dito. Sabi isang dumalaga. Malaki na rin yun. Mataba. Kahit tahop lang, kalahating tahop at saka kalahating feeds yung binigay natin. At yung mga sugat nila nawala na, yung mga kagat ng lamok. Kaya effective yung ginamit natin na pang-spray sa ating baboy, yung pang-taboy ng lamok. Basta tag-ulan or taglamig, yan po ang mga kadalasang sakit na umatake sa ating baboy, yung mga kagat ng lamok. At yung barako natin dito, hindi pa ito nakakasta. Pero hindi pa tayo nawala ng pag-asa sa kanya. Hindi pa natin nasubukan sa ating mga inahin dito. Tatso po ang pangalan niya. Pero kung sakaling hindi siya kumasta, ibinta natin. Ipakapo natin, tapos ibinta. Yan lang ang gagawin natin sa kanya para hindi tayo masyadong malugi. Yung isa namin inahin dito mga kaprobinsya, oh. Kahit magkasabay sila sa ating isang dumalaga, pero malaki yung kanyang tiyan. Ang problema namin sa kanya sa ngayon, naging matapang siya pag magpapakain kami. Pag hindi siya mabigyan agad ng pagkain, nangagat. Obserbahan natin siya kung ano ang maging attitude niya pag siya ay manganak na. Napakahirap alagaan yung inahin na matapang pag siya ay manganak. Hindi tayo makalapit sa kanyang biik. Pero nung una, wala naman siya problema pag siya ay nanganak. Hindi naman siya matapang. Ngayon lang, na nagkaedad siya, pag pakainin namin siya tapos hindi namin mabigyan agad ng pagkain, nangangagat pag malapit yung kamay natin. Kaya kailangan po na mag-ingat sa pagbigay ng pagkain sa ating inahing baboy. Halos magkasabay po yung dalawa natin dumalaga at siya. At yung isa natin dito, araw na lang hinihintay namin dito. Yan. At makikita natin yung kanyang tiyan. Sa ngayon yung pinakain namin sa kanya, yung mga papagatas na feeds. Kasi araw na lang yung hinihintay namin. Yan po, yung tiyan. Malaki na. Yung didi niya, lumaki na rin. So, yan ang mga palatandaan na malapit na mga anak yung baboy natin. At yung ari niya, medyo namaga na. Dandahan na namaga. Next week mga kaprobinsya, or sunod na mga araw, binabantay na po namin siya. Sa sunod natin mga video, may mga biik na siya. Malapit na siya mga anak. At excited na po kami dito na mga anak siya. Kasi matagal na po na wala na tayong biik dito.
Yan po yung mga alaga natin, oh. Hinaluan na natin ng azula yung pagkain nila. At naka-save na tayo ng konti sa ating feeds. Dahil nagsimula na po tayo mag-harvest sa ating mga azula na pinalagaan doon sa may pond. Yan. Napakalaki po yung tulong sa ating mga azula. Basta marami tayong azula. Kahit nasa 3 kilo yung maisip natin araw-araw, malaki na yan. Yung azula, yan po ang isa sa mga magandang pagkain o isa sa mga magandang alternative ng pagkain para sa ating mga alaga. Noong una po, sinubukan namin na pakainin ng Madre de Agua. Wala silang ganang kumain sa Madre de Agua. Kailangan natin na i-chop ng gusto yung Madre de Agua para makain nila. Pero yung azula, walang problema. Dati po, nung marami pa tayong water lily dito, pinakain din natin sila ng mga water lily. At paborito din nilang kainin yung water lily kasi malambot yung dahon. Pero nang sinubukan namin ng Madre de Agua, hindi nila kainin. Yung water lily walang matira. Pero namatay po yung mga water lily natin sa panahon ng El Nino. Hindi sila naka-survive, kinain sila ng kuhol. Pero asahan po natin sa sunod ng mga araw, magkaroon na po tayo ng mga sisiyo dito ng manok. Kasi may mga naglimlim po tayo. Yung mga inahin natin naglimlim na. Nangitlog na sila. Tapos sa sunod na buwan, yung mga pabo natin ito, mabawasan to, yung mga tandang natin. Kasi may mag-birthday po dito sa amin. Magkatay po tayo ng pabo. Yan. Maambon naman dito sa amin mga kaprobinsya, oh. Maambon pero hindi naman masyadong malakas yung ulan. At sakto na palagi tayong tanim ng napier dito. Malaking tulong yung ulan na yan sa ating mga tanim ng napier. Yung mga sisiyo na ating pabo mga kaprobinsya, oh, malaki na. Yan. At meron pa dito. Sa sunod na araw, pwede natin pagkawalan yung nanay niya. Hindi natin hiniwala yung nanay niya para hindi tayo kailangan pa ng ilaw. Hindi na tayo pa gumasos ng kuryente. Dati po mga kaprobinsya, maraming nagsasabi na masilan alagaan yung sisiyo ng pabo. Pero base po sa ating experience dito, parang depende lang sa panahon. Katulad din ng sisiyo ng manok. Minsan nga, maganda yung resulta sa ating pag-alaga ng sisiyo ng manok. Halos hindi sila dapuan ng sakit o hindi sila magkaroon ng sipon. Pero may mga buwan naman na magkasakit sila. Atakihin sila agad ng sipon. Katulad lang ng pabo. Ayun po, napaka-healthy po sa ating mga pabo ngayon dito. Healthy sila kahit hindi tayo naglagay ng ilaw sa kanila. At maganda yung resulta. Pero minsan naman may mga buwan na tapuan sila ng sakit. Magkaroon sila ng mga kamalo or bulutong ba yun sa Tagalog. Pero ngayon, oh, yung mga ulo nila napakalinis. Walang mga sugat, walang mga kamalo at walang sipon. Kaya ang masabi ko parang depende sa panahon, depende sa klima. Kasi minsan yung klima natin dito napakalamig, minsan naman napakainit. Pero yung mga sisiyo ng pato, napakatibay nila sa sakit, lalo na pag tag-ulan kasi mahilig sila maligo sa tubig. Katulad dyan, oh, sa ating pato, maligo siya. Napakabilis lang paramihin yung pato. Magaling din sila maglimlim, maramihan din yung itlog nila. Pag may area tayo, kahit maliit lang, maglagay lang ng pool, tapos mag-alaga tayo ng ilang hits ng pato. So na yung pang-ulam natin. Yung pabo natin, kahit may alaga lang tayo na 10 babae or 5 babae na pabo, tapos sabay-sabay sila mga itlog at mapisa lahat yung mga itlog nila, napakarami na mga kaprobinsya. Ang problema lang, pag magluko sila sa pag-itlog.
hindi mapisa lahat yung mga itlog nila at ang mangyari mabugok lang yung kanilang mga itlog. Kaya sa ngayon pag wala kaming pang ulam dito, pabo yung ginatay natin, at yung mga lalaki natin yung pabo dyan, nireserba natin yan para sa susunod na buwan. Marami yan. Kawawa yung babaeng pabo pag hindi natin sila bawasan, kasi pag may maglandi na pabo na babae, pagtulungan nila at napakarami nila at mga malalaki pa yung katawan nila. Dati po takot na takot ako sa pabo. Kahit magbawas na tayo ng 4 heads na tanda, kailangan natin silang bawasan mga kaprobinsya. Ikalirita natin. Luk, luk, luk. Luk, luk, luk. Danagan. Danagan mo sa. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 yung tandang natin. Tapos may mga pabo pa tayo yun sa labas, kasama ng ating mga bingala. No. Nagpabukan na po na yung mga pabuhan eh. Parang naawa ako mga kaprobinsya magkatay sa kanila, pero wala tayong magawa. Hindi naman pwede na marami tayong tandang. Pero mas okay pa yung pabo compare sa mga manok. Kasi pag marami tayong tandang na manok, tapos ganun karami, nagpatayan na yan. Palagi yan nag-aaway araw-araw or naglayas yung ibang tandang. Pero yung mga pabo natin na tandang, naggrupo-grupo lang. Hindi naman sila nag-aaway palagi. Mag-aaway lang sila pag may babaeng pabo na nagpakasta. Nag-agawan sila. Magtira lang tayo ng tandang dito ng mga ilang heads. Yan ang ating mga alaga. At yan po ang update sa ating mga alagang pabo dito. Tingnan natin yung ating asula doon. Kasi kahapon, kasi araw-araw po sila nag-harvest dito ng asula. Tingnan natin kung gaano karami. Yung mga kasama lang natin dito yung nag-harvest. Dito po mga kaprobinsya, nagsimula nang dumami yung asula natin dito. Pero ang problema dito, baka matuyo to. Humina yung bukal namin dito. Hindi umapaw. Yan. Yung asula natin. At sa sunod, pwede naman dun mag-harvest. Siguro kahapon, dito sila nag-harvest ng isang balde. So mamaya, dito naman sila mag-harvest. Tapos yung isa doon, yung namatay yung ating asula. Tingnan natin. Baka nagsimula na silang mabuhay or nagsimula na silang dumami. Yan po. Unti-unti nang naging green yung mga asula natin dito mga kaprobinsya. Sana tuloy-tuloy na yan at makapag-harvest na din tayo dito. Yan may namatay, nalaya, pero yung gilid sa asula naging green na. Humina yung aming bukal, yung tubig. Yung mga kasama natin nilagyan agad nila ng pataba yung ating mga napier para mabilis tumubo. Yan po aming ginawa sa aming mga napier. Pag hindi namin malagyan ng pataba, maninilaw yung dahon. Tapos unti-unting mamatay. Kaya inalagaan namin, parang tubo yung ating mga napier dito. Para hindi tayo maubusan ng pagkain sa ating mga alagang baka. Marami po tayong baka na pinakain ng napier. May kalabaw pa, sipalo. May kambing pa. Nasa mga 11 na baka yung pinakain natin ng napier. Kaya kailangan na mabilis tumubo yung mga napier natin.
Pag ma-harvest namin, lagyan namin agad ng pataba. Dito po, yung mga kugon dito, inisprehan ni Brod para mataniman namin ng napier. Yung kugon, napakahirap sugpuin. Kaya ang ginawa namin, inisprehan lang. Ay dong, apili po butang ng lubi. Yung niyog, pinalagyan din natin ng pataba para tumubo din sila. So dumating ang panahon dito sa ating area na hindi ito maging napiran, maging niyugan na to. Kasi marami po tayong tanim dito na niyog. Yan. Habang hindi pa natin mapakinabangan yung mga niyog dyan, kasi mga malilit pa, taniman natin na napier. At yun po ang mga kapalit sa niyog na pinutol natin dito, nang nagpagawa tayo ng mga kubo. Mga kaprobinsya, kain na po. Ito yung pagkain namin, oh. Baboy na may sabaw. Yan. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Ini bun-bun meragdaw ba? Mukul pasikla pergi mundo-mundo. Pahigda. Bertahan. Bertahan Asia. Pak yun, o sikat gimana tagang tanggungan mas bonjol bakal. Yang kuasa dengan ini atas dua. Salamat kita ibu kan, kung naglaman ibu. Ano? Sama ko na, out na. Diba? Pare. Bo. Mayang balik kalabas bantulin na sa kaya para pulo pang usok. Ito makayo pa sa kanya. Sa dawit pula wala makayo na natin buko sa labas ha. Wala na tayo ito. Ayan, mahalaw kayo ito siya. Hindi formal eh. Saka wala si palit sa kapil din. Wala pa rin balik. Wala ko po. Daw. Sa'yo na kumakaon lagi daw. Sa'yo na makan kumakaon. Ay, wala ka na mahin daw. Mga pila ko ang kabuok daw.
Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa aming mga kaprobinsya. At maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa na palagi nanonood, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout kay Justin Gamurot from Davao City. Shoutout Sixon Family from Montalban, Rizal. Shoutout kay Ronnie Bilbao. Shoutout kay GMTV from Damam. Shoutout kay Engineer Darwin and Sherwin Ocampo. Greetings from Jun Ocampo from Riyadh, Saudi Arabia. Happy birthday kay Mac Gacho. Birthday niya August 30. Shoutout kay Edward Villapando from Batangas. Shoutout kay Brian Milianis watching from Bacoor. Shoutout kay Ryan Picarana. Shoutout kay Sir Norman Pulikit. Shoutout kay Justin Gamurot and Gamurot family from Davao. Shoutout kay Roy Umali. Shoutout kay Roji Duway from Zamboanga City. Shoutout kay Mac Poliam Alfaro. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po sa lahat at maraming salamat po.